Araw mga kababayan, sa ating mga nagbabagang balita ngayong araw, isang nakakagulat na kaganapan ang bumulaga sa ating bansa. Si Pangulong Ferdinand Cotton Jr. ay inireklamo na sa United Nations. Ang reklamo ay may kaugnayan sa umunay mga paglabag sa karapatang pantao at iba pang isyu na nagugat sa kanyang administrasyon. Ayon sa ulat, ang reklamong ito ay isinampa ng ilang mga grupo at individual na nagsusulong ng karapatang pantao na naniniwalang may mga seryosong paglabag na naganap sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Kuting. Kasama sa mga inireklamo ang umano'y mga insidente ng extrajudicial killing, illegal detention at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ang reklamo ay kasalukuyang tinatalakay ng United Nations Human Rights Council na maaaring humantong sa mas malalim na imbestigasyon. Dagdag pa rito, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na sila ay magsasagawa ng kanilang sariling imbestigasyon hinggil sa mga akusasyon. Ito'y nagdudulot ng malaking pagkabahala sa pamahalaan at mga taga-suporta ni Pangulong Kuting. Patuloy naming babantayan ng mga kaganapang ito at magbibigay ng pinakabagong balita upang manatiling inform ang ating mga kababayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na may supervision sa PNP, will they become or form part of the respondents dito sa gagawing petition for investigation at papangalanan natin sila sa ating gagawing petition? Tama po ba? Pero ang una natin gagawin ay idirekta mismo laban sa Philippine government. Okay. Under the current president, kasi nandyan yung tinatawag nating command responsibility. Ayun. But of course, the command responsibility will be the president of the Philippines. Ay, sino nag-utos niyan? So makikita natin yung line of authority, yung chain of command, no? Manggaling yan sa local government, of course. As I've said, at the end of the day, may basbas yan from the higher ups. Ng expose ni Maharlika na kinumpirma mismo ni dating Executive Secretary Vic, no? Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez doon sa kidnap ng alleged serious kidnap dalawang minors sa Turkey, no? Ngayon, puntahan natin yung punto na sinasabi mo, no? Sige. Dito sa paghingi natin ng agarang international na investigation at inquiry, gusto nating sumagot ang pamahalaan kung ano ang kanilang depensa tungkol dito sa paglabag ng international human rights instruments, no? Attorney Valera! Nako, eto na mga kaibigan, no? Nagreklamo na po sa United Nations, mga kaibigan. Meron pong makakasuhan dito, special mention po. Minention na po ni Ka-Eric yung mga pangalan, no? Kung ito bang mga personality na to ay masasama ba doon sa iimbestigahan sa international criminal law. Nako, sila yata ang ICC, Mukhang karma yata, no? Karma is real. Parang sila yata yung maiimbestigahan ng United Nations, mga kaibigan, dahil sa pinaggagawa nila. Okay, mga kaibigan, klaruhin lang po natin, no? Ito pong si Attorney Valera, guys. Alam naman natin na he was based, no? Or he is based, no? Sa New York, sa Amerika po, mga kaibigan. At alam naman natin ang United Nations ay nasa New York, nasa Amerika. So madali lang po silang sumugod dun, guys. Diba? At sumugod na po sila, mga kaibigan. Siyempre, guys, talagang magpa-file po sila at of course, siyempre, kukumplituhin muna nila lahat yan. Lahat ng mga ebidensya po. Lalo na yung nangyari sa Kingdom. Sa Kingdom po ni Pastor Kibuloy, dahil ang dami po mga videos, guys, na kinuha po ng mga taga-Kingdom. Yun po ay gagawing leverage po. Gagawin po ang mga ebidensya yun. Gagawin yun para po mapatunayan talaga, mga kaibigan, na may paglabag po sa human rights. Kumbaga, human rights violation kasi ito Kasi po ang CHR natin dito sa Pilipinas ay hindi po nakialam, mga kaibigan. Yan ang pinakamasaklap. Bakit po ang human rights natin hindi man lang nakialam? Ang dami palang mga batang biktima.
Hindi lang po isa ha. Hindi lang 2, 3, 4. Marami po palang mga batang biktima at na-trauma po mga kaibigan sa pangyayari doon sa kingdom. At eto pa mga kaibigan, sinalakay na naman nila. Sinalakay na naman nila ang kingdom. Kaya po, gumawa na po talaga ng hakbang. Ito po si Attorney Valera mga kaibigan. Dahil ito po ito po, klarong paglabag talaga to guys sa karapatang pangtao. Dahil ito po yung mga sibilyan. Hindi naman to may mga armas. Bakit yung sinugod at bakit kayo nagpadala ng 2 batalyon? Wala namang kalaban-laban itong mga tao na to. Dahil ito pong mga nasa kingdom guys, nasa compound po ni pastor, ito po yung mga tao na mga devotees po. Di ba? Yung mga nagsasamba doon, mga missionary, mga mag-aaral kasi may school din pala sa loob. Pero anong ginawa nyo? Ngayon, may panibagong problema na naman kayo, Koting tsaka Ahas. Harapin nyo yan, Ito special mention po, Abalos. Naku, isa ka pa. At itong PNP chief, si Marbil, mga kaibigan, naku, yari din. At of course, itong si Bangag at si Ahas, mga kaibigan. Bakit po nasama si Ahas? Dahil ipapadala din nila sa United Nations ang nangyari pong sa Turkey, mga kaibigan. Yung mga bata po, yung extraction, alala nyo? Ipapadala din yun, mga kaibigan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero syempre guys, meron po tayong mga magagandang balita po. At syempre mga recap ngayong hapon dahil ngayon po ay Sabado, araw ng Sabado at ngayon po ay weekend. Ayan, magandang weekend po sa ating lahat. Pero bago lahat, kung bago pala kayo sa aming channel, mag-subscribe muna tayo mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment, like at pag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. AJ Up 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong weekend mga kaibigan? Kumusta na po? Ito na po ang panahon guys. Ito na yung panahon para managot na po sila dito guys. Kailangan na talaga nilang managot dahil sumusobra na po sila. Di ba? Pati yung mga yung kahapon ba nangyari yun mga kaibigan, pati yung mga eyepiece natin sinalakay na rin nila. Pinakialaman din nila mga kaibigan, kawawa naman yung mga eyepiece. Di ba? Anong kinalaman nila kay Pastor Kibuloy? Grabe naman kayo. Kung hahanapin nyo si Pastor Kibuloy, hanapin nyo, pero wag nyong pakialaman ang mga sibilyan. Wag nyo pakialaman ang walang kasi ang mga civilian guys, alam naman natin mga kaibigan, bawat simbahan po, or sabihin na lang natin simbahan, kasi mga simbahan naman talaga yan. Kumbaga, holy place yan, a place of worship yan, place of worship yan. Meron naman talagang mga civilian dyan, di ba? Hindi mo maiwasan yan. Pero ngayon mga kaibigan, dahil po sa mga pinagagawa nyo, talagang panahon na po para magreklamo talaga ito si Attorney Valera guys, at ipapadala po ito sa UN. Kasi nga mga kaibigan, pag talagang na-kumpleto po lahat yan, at talagang naituloy na yung kaso na yan, ay sila po ang ma-ICC dito. Babaliktad po ang mundo mga kaibigan. Sila po ngayon ay ipapatawag sa United Nations. Baliktad na ang mundo yari kayo ngayon. Di ba? Yan tinatawag na karma is real. Di ba? Makakarma din kayo. Karma is digital. Di ba kasi nga mga kaibigan, talagang pilit nila pinipilit nilang sirain yung yung compound Di ba? Pero ang sinasabi nila, hinahanap nila si pastor. Pero kung hinahanap nyo si pastor, bakit yung sinisira yung mga compound? At kumbaga, bakit yung pinapakialaman yung mga civilian? Wala naman silang kinalaman dyan. Di ba? Happy weekend muna sa ating lahat. Bago po natin umpisahan itong mga matitinding issue natin ngayong hapon mga kaibigan, syempre batiin muna natin ating mga kaibigan dyan sa abroad, ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Ayan. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan. Syempre guys, sana po more blessings po sa inyo, mga bagong bayani. Ayan, saludo po kami sa inyo. Kumustahin din natin ating mga avid listeners, viewers, subscribers at mga members. Ayan, thank you very much. Dahil kung wala kayo guys, syempre wala din yung Foodie na channel. Dahil po sa inyo guys, nabuo po ang channel natin, lalo pong lumaki. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
More blessings sa ating mga members, subscribers, at mga avid listeners, viewers. Ayan. Kumusta po ang weekend niyo mga kaibigan? Maulan ba? Parang hindi naman umulan no? Pero mukhang mainit ngayong araw na to, pero sana po wag na lang umulan kasi nga marami pa tayong mga kaibigan diyan sa lansangan, ang ating mga riders. Kawawa naman pag palaging umuulan. Kawawa po ang mga riders, no? Sa ating mga kaibigan ng mga riders, mag-ingat po kayo dahil palagi na po. Kumbaga, syempre guys, tag-ulan na talaga ngayon, no? Panahon na po talaga ng ngayon. Kasi nga June Mga ilang buwan 'yan, mapapasok na naman yung mga bagyo diyan, no? So mag-ingat-ingat na po tayo. Okay, tuloy-tuloy po tayo, guys. Ay, Lawrence, si Susan Avalos, hello. Kumusta ka na diyan? Ay, si Vivian Pontanilla po, nagpalipad ka agad, oh. Galing, na 1,250 pesos. Pang merienda mo, Sir Fudinet, from Sis Norma Jalava. Thank you very much, Vivian Pontanilla, at maraming salamat po kay Norma Jalava from Switzerland. O yan may pamerienda na tayo, guys, ha. Thank you very much. Ayan, Teresita Lim, Vivian Gonzalez, Chrissy Brooks, kumusta ka na dyan? Cat Lover. Ayan, si Fred B. Basahin lang natin, guys, si Chrissy Brooks andito din, Hello, Chrissy Brooks, kumusta po ang inyong weekend? Juliet Bacunawa, Marley Enero. Ayan, tingnan natin kung sino kaya ang natin ngayon, first honor ngayong. Ay, si Susan Aveles pala ang ating first honor. Congratulations! Marlo Juazen. Ayan, kumusta po ang inyong weekend? Sade Escolano, Black Scorpion, Boss Bell, andito din mga Norma Jalaba. Ayan, Norma Jalaba, Fudinet, good morning and all viewers, happy weekend po. And God bless us all. Ayan. Glory Huffman, ayun. Sino pa yung mga Okay, mamaya po mga kaibigan, si Winnie Kalingasan, nandito pala mga kaibigan, Tsaka si Leonida Pakingan, Ichiro Macda, Matiga, Nene Esteban, Alma Jornales, Lelaine Garcia, ayan. Leo Bonag, Elina Cristina Arboleda, ayan po. Ben Gobala, Vina Kizo, Job Base, Conception Zape, ayan, ang dami mga Ellen Goles, Sylvia Katakutan, at marami pang iba. Mamaya po dating gawin po mga kaibigan, babasahin po natin yung mga comments nyo, babasahin po natin yung mga comments, yung mga tanong nyo, guys. So, kailangan nyo magtanong sa bandang dulo, para tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Ayan. Ay, mainit ngayon sa Hong Kong. Sabay, mainit na ngayon, Sir Foodie, but bukas going to Maisog, Hong Kong. Ayan, galing naman ni Chrissy Brooks. Pupunta siya sa Maisog, bukas. Good luck, Chrissy Brooks, good luck. Ayan, si Leia De, andito din mga kaibigan. Si Leonore Eccles. Ayan. Sino pa? Okay na. Teresita Lim, Sande Escolano. Okay mga kaibigan, ito po ang ating magandang balita. Siyempre magandang balita muna tayo, guys, Saka na yung puro bad news. Puro na lang bad news Ito po, ipakita ko lang sa inyong picture, guys. Ayan Asan na ba yung picture natin dyan? Ayan mga kaibigan, palakpakan nyo naman. Dating Pangulong Duterte po mga kaibigan, ay namigay po ng bigas at mga ayuda. Ayan po, tingnan nyo sa picture nyo, guys. Palakpakan naman natin. Napakagandang balita po. Wala na po sa posisyon yan, Pero namimigay po si Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, namimigay po ng bigas. Ayan po mga kaibigan, tingnan nyo sa pictures nyo. Ngayon lang yan, guys, fresh na fresh. Ayan, fresh na fresh po yan mga kaibigan. Ito po, pakita sa mga pictures. Ayan, si Pangulong Tatay Digong po, guys, ay namimigay po ng mga bigas. Ayan, lakihan natin para makita ng lahat. Di ba? Sa Barangay Pandaitan. Ayan, mga kaibigan. Kita nyo naman. Duterte in action. Kahit wala na po sa yan, guys, Kahit wala na po yan sa pwesto, guys. Pero tingnan nyo naman. Active na active po si Tatay Digong. Yung mga nagsasabi na nagpapakalat ng masamang balita, mahiya naman kayo. Ayan, Ayan ang Tatay Digong namin. Malakas, alive and kicking. Di ba? Ayan po, namigay po siya ng ayuda mga kaibigan at mga bigas. Ito po, ayan Lakihan natin para makita ng lahat.
Ang dami pong pumuntang mga tao. Oh. Ayan, oh, nabiyayaan po lahat yan. Kita nyo naman, di ba? Oh. Kita nyo naman, guys. Kahit po wala na po sa posisyon yan si Tatay Digong. Pero tumutulong pa rin sa kapwa. Di ba? Yan ang tunay na serbisyo. Yan ang tunay na malasakit po sa mga taong bayan, mga kaibigan. O, kita nyo naman, di ba? Ito po, may papakita po tayong video, guys, ha? Tribute po ito sa ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte po, no? Ipakita lang natin, guys. Total, Saturday naman ngayon, weekend. So, ito po, ano lang natin, i-play lang natin, guys, para makita po ng lahat. I will try to make this country, yung Pilipinas, a better place where someday you can come back and settle down and find ka magnegosyo, maraming trabaho. Naging magkatuwang ang Pangulo at ang sambayanang Pilipino sa loob ng 6 na taon sa paglipas ng panahon at pagsibol at pagyabong ng magagandang pagbabago. Tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo'y nagkasama nang dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. Pagsusulong ng smoke-free environment sa mga pampubliko at kulog na lugar. Batay naman sa ulat ng Department of Foreign Affairs, mula March 29 hanggang June 25, higit 5,000 undocumented OFWs na ang nakauwi ng bansa mula sa Saudi Arabia. Pagtataas ng combat duty pay ng mga sundalo at mga uniformadong tauhan ng pulisya mula 500 sa 1,500 piso.
Ayan, very emotional, no? Very emotional po yung video, mga kaibigan, no? Tatay Digong po, no? Legacy po yan ng Tatay Digong. Grabe po talaga ang nagawa niya, guys, sa Pilipinas, no? Yung mga naninira po kay Tatay Digong, nakakahiya lang po kayo, no? Wala kayong mga hiya. Hindi na kayo nahiya sa ating Tatay Digong. Kung tutuusin, guys, ang dami niya pong nagawa talaga, no? Kasi nga, sa totoo lang, mga kaibigan, ang gobyerno po hindi talaga gagalaw yan hanggat yung Pangulo po ay walang political will. Bakit mo nagawa lahat yan? And the span of 6 years? Diba? Maiksi na po ang 6 years, pero tingnan yung ginawa niya, guys. Lahat po ng kanyang plano natupad. Wala pong humarang, mga kaibigan. Ang tawag dyan, political will. Kailangan kasi, mga kaibigan, meron pong talagang command ang isang Pangulo. Pag yung Pangulo po, walang sinasabi, wala, tahimik lang, walang concern. Wala pong mangyayari sa kanyang administrasyon. Talagang papalpak siya, guys. Pero tingnan nyo si Pangulong Duterte. Pati basura ng Canada, pinabalik. Basura ng South Korea, pinabalik. Di ba? Kasi kung hindi naging Pangulo yan si Pangulong Duterte, wala po. Tambak po tayo ng basura dito dahil dito tinatapon sa atin. Tinatanggap naman ng mga korap na mga opisyal dahil nga nagkakapera sila. Pinagkikitaan nila yung basura. Pero nung dumating po si Pangulong Duterte, ayun, pinabalik yung basura. Anong tingin nyo sa amin? Basura? Boracay. Anong nangyari sa Boracay? Ayun, shutdown lahat. Siya lang po ang nagpa-shutdown ng Boracay, mga kaibigan, si Pangulong Duterte. Ang dami na pong dumaang president. Hindi nila magalaw-galaw ang Boracay. Kasi karamihan sa kanila, may mga pwesto sila doon. Di ba? Karamihan po sa mga naging opisyal ng bansa, may mga pwesto sila sa Boracay. May mga hotel sila doon, may mga restaurant sila doon, may mga maliliit na mga resort. Pero, ginulo nila ang Boracay. Talagang sinira nila ang kalikasan. Pero nung dumating po si Pangulong Duterte, guys, boom! Sarado lahat. Shutdown lahat. Ayun, nalinis. Biglang luminis yung Boracay. Balinggega Bells, no? Binalik. Siya lang po. Si Pangulong Duterte lang po ang nagkapabalik ng Balinggega Bells. Balanggiga Bells, no? Yun yung kinuha ng mga Amerikano. At ibinalik po sa Pilipinas dahil binawi po ni Tatay Digong. Wala po nakagawa niyan. Kasi lahat takot eh. Lahat puro bias eh. Lahat puro sip-sip, no? Sip-sip boto. Lahat sila walang mga bayag. Pero nung dumating po si Pangulong Duterte, mga kaibigan, tiklop lahat. Tingnan nyo yung Dolomite. Tingnan nyo Manila Bay. Pag dumaan ka dyan, pag pumunta ka ng airport, alam mo na kung nasa Manila Bay ka na kasi masangsang ang amoy. Sobrang masangsang po talaga ang amoy dyan sa Manila Bay na yan. Kasi dati office namin dyan, andyan eh. Malapit lang dyan sa harap po ng dagat, no? Kaya alam ko yung amoy dyan. Masangsang po ang amoy ng Manila Bay. Pero nung dumating si Pangulong Duterte, guys, anong ginawa? Ayun! Biglang nalinis. Biglang naging Boracay ang Manila Bay. Nagkaroon ng Dolomite. Nagkaroon ng beach. Biglang nagkaroon ng Long Beach. 'Di ba? Nagkaroon ng magandang, akala mo nasa ibang lugar ka, nasa Morocco ka eh. Akala mo nasa ibang bansa ka eh. Dahil po kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Huwag niyong kalimutan 'yan. Isaksak niyo sa mga ulo niyo 'yan dahil mukhang nag-amnesia na kayo eh. Di ba? Passport 10 years, yes. Driver's license, ganun din. Pag kumuha ka dati ng driver's license, ang bilis. Pag kumuha ka ng passport, ang bilis. Wala nang mga chichibureche. Meron tayong tinatawag dati ng one-stop shop. Ando na lahat. Ando na passporting, SSS lahat, insurance, DSW lahat. Hindi ka na pupunta sa ibang lugar. Pag ikaw mag-apply nag-apply ka for abroad, for overseas work, no? Hindi ka na pupunta sa mga ibang lugar na katulad dati. Papuntahin ka pa ng TAP, babalik ka na naman sa OWA, babalik ka na naman sa POEA. Ginawa po ni Duterte, guys, one-stop shop. Duterte lang din na gawa niyan. Wala pong ibang gumawa niyan kundi si Duterte lang po, mga kaibigan. Hospital ng mga OFW. Di ba?
na pinakamagandang yan ang pinakamagandang proyekto po. Hospital ng mga OFW. Di ba? Malasakit Center, syempre, andyan yan. Marami pong nagawa si Pangulong Duterte, mga kaibigan. Biruin nyo guys, tinamaan tayo ng pandemic, pero tuloy-tuloy yung build. Saan kayo nakakita? Ha? Saan kayo nakakita ng may pandemic ba? Tuloy-tuloy pa rin yung build. Di ba? Kaya po lahat ng mga proyekto guys, kahit may pandemic, natupad, nagawa, kumpleto. Dahil po kay Pangulong Duterte. Ang tawag dyan, political will. Pero pag wala kang political will, hindi talaga mangyayari dyan. Kasi syempre, matatakot ka eh. Ayaw mo magbigay ng batas kasi matatakot ka. Dahil karamihan ng mga appointed mo ay mga kaibigan mo lang. Mga oligarchs. Di ba? Pero si Duterte po, wala siyang pakialam dahil wala siyang utang na loob sa mga oligarchs. ABS-CBN, ayun, shutdown. O pati Luneta, gumanda. Luneta po gumanda, mga kaibigan. No? Wag naman sana nilang sayangin ang naumpisahan po ni Pangulong Duterte, guys. No? Wag naman sana nilang sayangin or baka mamaya mauwi lang sa wala lahat yan. Dahil sayang eh. Ay mo, sa totoo lang guys, nasasayangan talaga ako eh. Bakit kasi si Pangulong Duterte hanggang 6 years lang eh. Sana forever na lang siyang Pangulo eh. Di ba? Minsan yun ang naisip mo eh, no? Sana forever na lang si Duterte naging Pangulo. Eh, sabi nga nila, lahat ng bagay may hangganan, no? Hindi naman, ganun talaga ang buhay guys eh, may hangganan eh. Kaya nga itong si Pangulong Duterte guys, talagang sinasabihan niya si Kuting na wag mong babuyin ang konstitusyon. Kung anong sinabi ng konstitusyon, yun yung susundin mo. Di ba nagbabalak sila ng term extension? Oh. Kaya po si Pangulong Duterte guys, galit na galit nung nagkaroon ng People's Initiative. Dahil bigla yun eh. Ang People's Initiative bigla, di ba? Yung pala ayuda kuno. Kunwari ayuda. Nagbibigay ng pera. Yung pala, yung People's Initiative na yun, binibili na pala ang mga initiative ng mga tao. So, kita nyo guys, dahil nga, si Pangulong Duterte mga kaibigan, meron po siyang tapang guys pagdating sa gobyerno. Kailangan kasi ng tapang dyan eh. Hindi naman yung matapang kasi para kang si Hitler, hindi naman. Matapang ka as in, yung paano mo dalhin ang gobyerno mo. Dahil ang gobyerno po guys, tao yan eh. Consists of tao. Sino ba yung mga tao na yan? Sino ba uunahin mo? Di ba yung mga walang-wala talaga? Bakit mo uunahin yung mga oligarchs? Bakit mo papansinin yung mga oligarchs eh hindi naman maghihirap yung mga yan? Dapat ang papansinin mo yung walang-wala talaga. Kaya nga may gobyerno eh. Ano ba ibig sabihin ng gobyerno? Di ba? Tao yan. Yan yung soberenya natin. Pag nawala yan, wala tayong lahat. Kaya tingnan mo si Duterte mga kaibigan, yun yung ginawa niya sa Pilipinas. Ewan ko kung bakit hindi nila maintindihan or baka siguro naintindihan nila. Kaso lang bayad nga sila. Kaya iba yung mga tirada nila kay Pangulong Duterte. Sinisiraan nila. O di ba nung nakarang araw, masamang-masama yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Sana po bumaliktad no? Sana bumanda sa inyo. Sabagay, may karma naman, no? Antayin na lang natin. Pero para sa akin lang guys, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas.